Dear servant of God, itago niyo na lang po ako sa pangalang Cora, 45 years old. Mahigit 10 taon na rin akong pabalik-balik dito sa Qatar bilang domestic helper. Simula noong 2013, dito na umiikot ang buhay ko, malayo sa pamilya, sa mga anak, at sa asawa. Sabi nga nila, mahirap ang buhay OFW, pero mas mahirap ang walang choice. Kaya kahit ilang beses na akong napagod at na-stress, pinipili ko pa rin manatili para may maipadala sa Pilipinas. Kwento ko lang ang karanasan ko saglit. Gigising ng alas 5 ng umaga, magluluto, maglilinis, mag-aalaga ng bata. Madalas kahit pagod na, wala kang karapatang magpahinga agad kasi may trabaho pang naghihintay. Kapag natapos ka na sa paglilinis ng kusina, may labahan pa. Kapag natapos ka sa plancha, may tawag na naman si madam. At kung minsan, kahit ginawa mo na ang lahat, kulang pa rin sa mata ng amo. Dito sa abroad, hindi lang katawan ang napapagod. Pati puso at isip. Pag nakatanggap ka ng tawag mula sa Pinas na may sakit ang anak mo pero wala kang magawa kundi magpadala ng pera, ibang klase ang bigat na nararamdaman. Minsan, umiiyak ako mag-isa sa kwarto habang nakayakap sa cellphone kasi ang mga boses ng anak ko lang ang nagbibigay lakas. May mga gabi rin na tinatanong ko ang sarili ko. Hanggang kailan kaya ako ganito? Lord, hanggang saan ang kaya ko? Ang hirap maging malayo. Ang hirap magpanggap na matatag. Ang hirap ngumiti habang sa loob mo, gusto mo nang sumuko. Kaya servant of God, gusto ko sanang humingi ng payo. Paano ko malalagpasan ang stress, lungkot, at lahat ng problema ko dito? Minsan, feeling ko naiiwan na ako ng oras. Habang andito ako, lumalaki ang mga anak ko na hindi ako kasama. May takot din na baka isang araw, hindi na ako kilala ng bunso ko. Ano po bang dapat kong gawin? Paano po ba ako makakahanap ng tunay na pahinga at kapayapaan sa ganitong klase ng buhay? Lubos na gumagalang. Cora, sagot ni Servant of God. Dear Cora, habang binabasa ko ang liham mo, ramdam ko ang bigat ng pinapasan mo. Ang pagod, lungkot, at sakripisyo ng isang OFW ay hindi basta-basta. Pero hayaan mong ipaalala ko sa iyo ang sinabi mismo ng ating Panginoon. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Mateo Kapitulo 11 versikulo 28. Ang totoong pahinga ay hindi lang pisikal. Ang totoong kapayapaan ay galing kay Kristo. Isa, ibigay mo sa Diyos ang bigat ng puso mo. Kahit gaano kabigat ang problema, mas malaki ang Diyos kaysa sa lahat ng yan. Kapag nararamdaman mong hindi mo na kaya, iluhod mo yan sa panalangin. Ang sabi niya, ay lagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 7. 2. Alalahanin mong may layunin ang bawat sakripisyo. Hindi aksidente na dinala ka ng Diyos sa Qatar. Ginagamit ka niya hindi lang para masuportahan ang pamilya mo kundi para maging ilaw din sa ibang tao. Kahit pagod ka, bawat pawis at pagod mo ay may kabuluhan. 3. Hanapin mo ang maliliit na bagay na magbibigay saya. Kahit malayo ka, tandaan mong hindi kailangang mawala ang saya. Maglaan ng oras para tumawag sa pamilya mo, makinig ng awitin ng pananampalataya, o magbasa ng Biblia bago matulog. Minsan, sa maliliit na bagay, doon tayo pinapalakas ng Diyos. 4. Tandaan mong hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong OFW ang may parehong laban gaya mo, at higit sa lahat, kasama mo ang Panginoon. Sabi niya, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos, aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka. Isayas Kapitulo 41 versikulo 10. 5. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa Diyos. Kapag hindi mo na kaya, siya ang bahala. Sabi ni Pablo, lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Filipos Kapitulo 4 versikulo 13. Pangwakas na payo. Cora, hindi biro ang sakripisyo mo. Pero huwag mong kalimutan, ang Diyos ang tunay na nagpapahinga sa kaluluwa natin. Ang pag-ibig niya ang bumubuo sa lahat ng pagkukulang. At tandaan mo, bawat luha na pumapatak sa pisngi mo, nakikita niya. Kung napapagod ka man ngayon, alalahanin mong may Diyos na nagbibigay lakas. Hindi ka nag-iisa. To all my beloved countrymen, my question is, pagod ka na ba gaya ni Cora? Laban ka lang kapatid, may Diyos na nagbibigay lakas. Tandaan, ang pangako at imbitasyon ni Jesus ay sapat na para tayo magtiwala sa Kanya. Panghawakan ang Kanyang pangako. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Mateo Kapitulo 11 versikulo 28 at Heb. 13:5.